Ang title po ng ating pag-uusapan is, What is the pattern to true repentance? What is the pattern to true repentance? Para po sa una nating puntos, true repentance leads to reverence. True repentance leads to reverence. Mababasa po sa verse 2, Pagkalipas ng 20 taon, mula nang dalhin sa lungsod ng Jeyarim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Pansinin po natin ang bagay na ito. Yung mga taga-Bet-Semes na mga Israelita na nakaranas ng paghahatol ng Diyos, kung saan may namatay nga po na 70 Israelites, sila ay nagluksa at ninais lumayo o ipadala sa malayo ang kaban ng tipan. Nung una, dahil sa consequences ng kanilang kasalanan, sila ay nagluksa. Kumbaga, ang iniiyakan po nila dito ay yung paghahatol sa kanila ng Diyos. Dahil doon, pakiramdam nila, naging malupit din ang Diyos sa kanila. Na mas mainam kung malayo sila sa Diyos. Mas mainam na ipadala na lang yung Ark of the Covenant sa Jeyarim. Sa part na to, parang natulad din po sila sa mga taga-Filisteo na kailangan nilang alisin sa poder nila yung Ark of the Covenant para hindi sila mapahamak. Doon nawala yung reverence nila o yung malalim na pagpapahalaga nila sa Diyos. Kaya po sa verse 1, kinuha ng mga tagalungsod ng Jeyarim ang kaban ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. At sabi sa verse 2, pagkalipas ng 20 taon or 20 years, nalungkot ang buong Israel. Ibig sabihin, kasama po doon yung taga-Bet-Semes, buong Israel. Lumipas muna ang 20 years bago sila nagdalamhati sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Doon pa lang po nila na-realize ng lubos na kaya sila hinatulan ng Diyos ay dahil sa sarili nilang kagagawan, sa sarili nilang kasalanan. Na ang sarili ang dapat sisihin at maling isumbat na malupit ang Diyos. Amen po ba? Maling isumbat na malupit ang Diyos. Kaya dito po sa chapter 2, nagsimula silang magsisi at manumbalik sa Diyos. Sino po dito ang madalas madinig ang salitang banal na pagkatakot? Ano po ba ang ibig sabihin ng banal na pagkatakot? Ito po ay maihahalin tulad natin sa relasyon ng isang anak sa kanyang magulang. Relasyon ng isang anak sa kanyang magulang. Na syempre, bilang bata o bilang anak, takot tayong mapalo. Pero mas takot din naman tayong mawalay o mapalayo sa ating magulang. Amen po ba? At dahil sa takot na mapalayo sa magulang ang isang anak, takot din po siya na gawin yung mga bagay na ikagagalit ng kanyang magulang. Same din po sa mga Israelita, sila ay nagsisi at natakot na patuloy na mamuhay ng malayo sa Diyos. Pero ang tagal pa rin po noon, 20 years. Biruin niyo po, 20 years po, bago sila tuluyang nagsisi, lumipas muna ang 20 years bago sila humingi ng tulong sa Diyos, na nais na nilang mapalapit muli sa Diyos. Kung babalikan po natin sa chapter 4, nagluksa ang Israel dahil nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng tipan. At sinabi pa doon na the glory of God has departed from Israel. Nung napalayo ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila, sila ay nagluksa. Pero nung nakabalik na sa kanila yung Ark of the Covenant, 20 years bago sila tuluyang nagsisi. In reflection po sa buhay natin, mga kapatid, gaano po katagal bago natin pagsisihan ang ating mga kasalanan? Kailan po tayo aamin na tayo ang may kagagawan ng mga hindi magagandang nangyari sa ating buhay? Nagsisimula ang pagsisisi kapag na-realize po natin na wala po talagang magandang mangyayari sa ating buhay pag malayo tayo sa Diyos. Na Lord, patawad po kasi kasalanan ko.
Bakit ako napalayo sa iyo? Na Lord, nais ko pong manumbalik, tanging sa inyo lamang. True repentance leads to reverence. Ang tunay na pagsisisi ay panunumbalik ng pagpapahalaga sa Diyos. Pag may pagpapahalaga sa Diyos, meron ding pagnanais na manumbalik sa Diyos. Dumako naman po tayo sa pangalawa nating puntos. True repentance targets your favorite sin. True repentance targets your favorite sin. Sabi po sa verse 3, sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen ni Baal at Astarte. At si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Pansinin po natin ang Diyos-Diyosan na nabanggit sa verse 3. Naalala ko po yung na-mention po ni Pastor Ray na si Saint Anthony po ba yun? Kung saan pag wala daw pong jowa ay doon pray. Sa mga ancient Near East people po, yung mga Diyos-Diyosan po nila ay nagre-represent ng mga bagay na tinatangkilik nila. Mga bagay na gusto nilang ipanalangin. For example, yung magsasaka po nung panahon na yon, sumasamba sila sa Diyos ng pagsasaka. Dahil gusto nilang maging umani ng marami, doon sila sumasamba sa Diyos ng pagsasaka. Iba-iba po sila ng nire-represent. Iba-ibang Diyos-Diyosan, iba-iba po sila ng nire-represent. Wala pa pong Encantadia noon, pero meron na po silang Diyos-Diyosan ng tubig, apoy, hangin. Imagine nyo po, sangre, gaganon. Imbis na brilyante yung lalabas, imahen. So, ganon, para po ma-imagine natin, ganon po sila sumamba sa Diyos-Diyosan nila. So, ito pong si Astarte, na nabanggit sa verse 3, ay isang Diyos-Diyosan ng mga Canaanites, na meron din sa Mesopotamia. Ito daw po ay sinasabing Diyosa ng kasaganaan, digmaan, pag-ibig at sexuality. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosang ito ay nasasangkot sa idolatry, sexual rituals, at prostitution sa mga templo. Kung saan, dito po laganap ang favorite sin. Dito po laganap ang favorite sin ng mga tao nung panahon na yon, which is sex immorality. At ang mga Israelita ay natukso na sumamba din sa Diyos-Diyosang ito. Kaya sinabi ni Samuel sa kanila, kung talagang nagsisisi na kayo at gusto nyo nang manumbalik sa Diyos, alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan kaugnay ng mga tinatangkilik ninyong kasalanan. In reflection po sa panahon natin ngayon, ano-ano po ba ang maituturing na Diyos-Diyosan na nagre-represent ng favorite sin ng mga tao sa panahon ngayon? Maaaring Diyos-Diyosan ng kasaganaan na may kaugnayan sa pagkahumaling sa pera o makamundong bagay. Kabilang na po dito yung mga Buddha, pampaswerte. Maaaring Diyos-Diyosan ng digmaan, nakaugnay ng karahasan at pag-aaway-away na walang kapayapaan na naidudulot sa atin. O katulad din po ng Diyos-Diyosang si Astarte na viral ang mga sexual sin. Kaya po ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Dahil ang tunay na Diyos na sinasamba natin ay higit pa sa mga elemento. Higit pa sa mga tinatangkilik natin dito sa mundo. Ang Diyos na si Yahweh ay maluwalhati at nag-iisang kataas-taasan. At hindi lang po pagtalikod sa Diyos-Diyosan o pagtalikod sa kasalanan ang sinabi dito. Sinabi din ni Samuel sa mga Israelita sa verse 4 na italaga ninyo sa Diyos ang inyong sarili at siya lamang ang inyong sambahin. Maihahalin tulad po ang ating sarili sa isang sisidlan, sa isang lagayan. For example, Tupperware. Na puno ng kasalanan, madumi,
at puro walang kabuluhan. Ngayon, ang sinabi sa atin, magsisi at tumalikod sa kasalanan. For example, itatapon na po natin yung laman ng Tupperware. Lahat ng kasalanan na laman nun ay itatapon na natin. Ngayon, isa na tong bakanteng sisidlan. Walang laman. Hindi po pwede na hayaan lang natin to na walang laman. Pag bakante at walang laman, matutokso lamang tayo na bumalik ulit sa dati nating pamumuhay. Dahil makakaramdam tayo ng emptiness, makakaramdam tayo ng parang may kulang sa buhay natin. Hahanap-hanapin natin yung fulfillment na yon kung saan-saan. Kaya hindi po talaga ubra o hindi po talaga o kulang po talaga kapag ititigil lang natin ang kasalanan. Ang pinapagawa po sa atin ay italaga ang ating sarili ng buong buo sa Diyos. Hindi po tayo magtitira ng kahit anong space. Ibigay natin ang sarili natin sa Diyos. Hindi tayo magtitira ng kahit anong space para sa ibang bagay, para sa kung saan-saan, tanging sa Diyos lamang. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng bagong pamumuhay, kasiya-siya at kalulugod-lugod sa Diyos, nakaayon sa kalooban ng Panginoon. True repentance targets your favorite sin. Ayan. At dadako naman po tayo sa ating pangatlong point. True repentance leads you to seek God's work. True repentance leads you to seek God's work. Pagkatapos nila alisin ang mga Diyos-Diyosan, sinabi ni Samuel, magtipon ng buong Israel sa Mizpah at doon sila ay naghandog, nanalangin at nanangis sa Diyos. At nang mabalitaan ng mga Filisteo na nagtitipon ang buong Israel, sila ay naghanda para sumalakay, para sa isang pagsalakay. Natakot ang buong Israel nang mabalitaan nila ito. Kaya sa verse 8-9, sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo. Nagpatay si Samuel ng isang pasusuing tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ang Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Nagsisi ang Israel sa kanilang kasalanan sa pag-asang ang Diyos lang ang magliligtas sa kanila sa kapahamakan. Sa pag-asang ang Diyos lang ang magliligtas sa kanila sa kapahamakan. Mahalaga po na maunawaan natin na pag walang pagsisisi, patuloy lamang po tayo sa kapahamakan. Pag walang pagsisisi, patuloy lang po nating tatangkilikin yung favorite nating kasalanan. Kaya pag walang repentance, wala din pong pagkagising, walang pagsunod, at walang pag-asa. True repentance prepares a heart that seeks God's response to our prayers. Sa pagsisisi natin na ipapahayag na tayo ay umaasa sa pagkilos at pagliligtas ng Diyos. At mahalaga po na maunawaan natin ang bagay na ito. Pakinggan po nating mabuti na wala po tayong ambag sa kaligtasan. Wala po tayong ambag sa kaligtasan. Paano yun? Nagsisi naman ako, Pastor. Choice ko naman na magsisi, magbago. Tayo ba ay naligtas dahil tayo ay nagsisi? Hindi po. Tayo po ay naligtas by grace alone. Kaya ang Diyos lang ang nagdulot sa atin na maligtas. Wala po tayong ambag sa kaligtasan. Sabi po sa verse 9, Samuel took a nursing lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. And Samuel cried out to the Lord for Israel. And the Lord answered him. Nung araw po na iyon, isang tupa ang inialay sa pagitan ng Israel at ng kanilang mga kaaway. And that lamb pointed to a greater lamb. That lamb pointed to a greater lamb. Sabi po sa John, chapter 1, verse 29, sabi po dyan, the next day, he saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. In Jesus Christ, the true Lamb was offered.
He cried out from the cross, and eternal mercy was poured out for us all. Ang Panginoong Hesus po ang nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para po para po mapatawad ang sanlibutan. Mabilis lamang po ba? And for our last point, ayan, medyo kabado po. Bala ko po kasi sana mga 18 points po. Kaso dahil kinakabahan po, ginawa ko na lamang pong 4 points ang ating pag-aaral. Sa atin pong panghuling point, true repentance meets God's power. True repentance meets God's power. Sabi po sa verse 10 and 11, samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo. Ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na kulog. At nagapi sila ng mga Israelita. Mula sa Mizpah, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Betkar at pinapatay nila bawat mahuli nilang kalaban. Sa passage na ito, naitala ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos na tumalo sa mga Filisteo. Sino po ang tumalo sa mga Filisteo? Hindi po ang Israel, kundi ang Diyos. Nagsimula sa pagsisisi, patungo sa pagkilos ng Diyos, hanggang sa katagumpayan ng Diyos. Malinaw po na ang katagumpayan po na ito ay hindi sa mga Israelita, kung hindi sa Diyos. At ito po ay tumutukoy sa fulfillment sa New Testament. Ito po ay tumutukoy sa mas dakilang katagumpayan kung saan sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, nagapi ang kapangyarihan ng kasalanan at kapangyarihan ng kamatayan. Magsisimula sa ating pagsisisi patungo sa kapangyarihan ni Kristo hanggang sa ang buhay natin ay mabago. Sabi po dito, this is the gospel. The Lamb is offered, God responds, and victory is won. Victory is won not by us, but by Him. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang kadakilaan. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa kadakilaan at katagumpayan na ipinaranas niyo sa bawat isa. Dalangin po namin ang aming mga puso, ang aming mga isip, Lord, na tunay na maisabuhay namin ang tunay na pagsisisi sa aming nakaraang buhay, Lord. At tunay na mamuhay kami tanging sa inyo lamang, italaga namin sa inyo ang aming sarili. At tunay na ang katagumpayang nanggagaling sa inyo ang siya naming maranasan. Sa inyo ang papuri, pagsamba, sa inyo ang pinakamataas na karangalan, pagdakila, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang papuri.